West Texas noong Hunyo taong 1980 ay isang malawak, tigang, at desyertong lugar, at ikinalulungkot ni Ed Tombel ang lumalalang karahasan sa rehiyong iyon, kung saan siya, tulad ng kanyang ama at lolo, ay nagsilbing sheriff. Habang nangangaso ng pronghorn si Lulan Moss, nadiskubre niya ang pinangyarihan ng isang drug deal na nauwi sa karumal-dumal na trahedya, mga bangkay ng kalalakihan at aso, isang sugatang Mexicanong namamaalamos ng tubig, at $2 milyong sa isang satchel na dinala niya pauwi sa kanilang trailer. Nang gabing iyon, bumalik siya sa lugar upang bigyan ng tubig ang naghihingalong lalaki, ngunit may dumating na pickup truck na may mga armadong lalaki kaya't napilitan siyang tumakas, naiwan ang kanyang sasakyan. Nakaligtas si Moss dahil kabisado niya ang lugar, isang kalamangan sa kanyang mga humahabol. Pagbalik niya sa bahay, kinuha niya ang pera, pinapunta si Carla Jean, ang kanyang asawa, sa bahay ng ina nito, at nagtungo sa isang motel sa Karatig na County. Doon niya itinago ang satchel sa loob ng air vent ng kanyang kwarto. Si Anton Chigurh ay isang mamamatay tao na inupahan upang mabawi ang pera. Una pa lang, pinatay na niya ang isang deputy sheriff upang makatakas sa kustodiya, at ninakaw ang kotse ng isang biktima gamit ang captive bolt pistol. Si Chigurh ay brutal at walang awa, ngunit hindi rin siya basta-basta pumapatay. May kakaiba siyang kinahihiligan, pinapapili niya ang kanyang biktima ng heads o tails, gamit ang isang barya. Kapag tama ang hula, inililigtas niya ang buhay ng taong iyon. Habang sinusubaybayan ni Sheriff Bell ang serye ng mga pagpatay, dumating na rin si Chigurh sa pinangyarihan ng drug deal at natagpuan ang iniwang truck ni Moss. Inutusan siya ng mga bumibili ng droga na kunin ang pera at ibinigay sa kanya ang tracking device na nakakabit sa satchel. Sa halip na makipagtulungan, pinatay ni Chigurh ang mga ito at nagsimulang habulin si Moss gamit ang signal ng tracking device. Ngayon ay may dala ng receiver si Chigurh na sumusubaybay sa tracking device na nakatago sa loob ng satchel ng pera. Sa gitna ng gabi, bigla siyang sumalakay sa tinutuluyang hideout ni Moss. Nahuli niya ang isang grupo ng mga Mexicanong may planong tambangan si Moss, pinatay niya silang lahat. Ngunit, si Moss ay may isang hakbang na lamang sa kanya, nagrente siya ng katabing kwarto. Kaya, bago pa man mabuksan ni Chigurh ang takip ng air vent gamit lamang ang isang Baryang Jace, nakaalis na si Moss at nasa daan na muli, dala ang pera. Sa isang hotel malapit sa hangganan ng Mexico, natagpuan ni Moss ang electronic bug na nakakabit sa satchel, ngunit huli na, naroon na rin si Chigurh. Nagkaroon ng matinding palitan ng putok sa pagitan nila na umabot sa kalye, at parehong nasugatan ang dalawa. Tumakas si Moss patungong Mexico, itinago ang pera sa isang hukay malapit sa border, at nawala ng malay sa pagod at sugat. Isinugod siya sa isang ospital sa Mexico. Habang nagpapagaling si Moss, binisita siya ni Carson Wells, isa pang bayerang operative na inupahan para patayin si Chigurh ng amo ng dalawang buyer na pinatay ni Chigurh. Iminungkahi ni Wells na paprotektahan niya si Moss kapalit ng pera. Samantala, dumalaw si Sheriff Bell kay Carla Jean. Ipinaalam niya rito na nasangkot na si Moss sa mga taong hindi titigil hanggat hindi siya patay. Nakiusap si Bell na tawagan siya agad sa oras na marinig niya ang kahit anong balita mula kay Moss, upang agad niya itong matulungan. Pagkatapos linisin at tahiin ni Chigurh ang sarili niyang mga sugat gamit ang mga nakaw na supply, sinundan niya si Carson Wells sa hotel nito. Inabutan niya ito at pinatay, eksaktong sandali ring tumawag si Moss sa telepono ng kwarto. Nang sagutin ni Chigurh ang tawag, casual siyang umupo at itinaas ang mga paa upang hindi matalsikan ng dugo habang pananggakwan si Moss, kung ibibigay niya ang pera, hindi niya gagalawin si Carla Jean. Ngunit hindi natinag si Moss, tumangging makipagkasundo. Muling bumalik si Moss sa US at kinuha ang pera mula sa kanyang tagwan. Nagplano si Moss na makipagkita sa kanyang asawa sa isang motel sa El Paso upang ibigay sa kanya ang pera at mailayo siya sa panganib. Habang sumasakay si Carla Jean sa bus papuntang El Paso, napansin niyang nandoon din ang mga Mexicanong bayaran, na inupahan din ng boss ng mga bumili ng droga, ang parehong taong nag-utos kay Chigurh. Sa wakas, tinanggap ni Carla Jean ang alok ni Bell na tulungan si Moss, at sinabi niya sa telepono kung saan ito patungo. Ngunit huli na si Bell, naabutan na lamang niyang may isang pick-up na mabilis na umaalis sa motel at si Moss ay patay na sa kanyang silid. Kinagabihan, bumalik si Bell sa pinangyarihan ng krimen.
Napansin niyang pamilyar ang estilo ng pagsabog ng lock, isang palatandaang si Sugar ang may gawa. Sa loob ng motel room, nakatago si Sugar sa likod ng pintuan, tahimik na pinagmamasdan ang liwanag na dumadaan sa butas ng lock. Hawak ang kanyang baril, pumasok si Belle at napansin na inalis ang takip ng vent gamit ang isang dime. Wala na ang pera, naiuwi na ito ni Sugar. Bumisita si Belle sa kanyang Uncle Ellis, isang dating alagad ng batas. Ipinahayag ni Belle ang kanyang planong magretiro dahil pakiramdam niya ay, hindi na siya sapat. Ngunit pinaalalahanan siya ni Ellis na noon pa man, puno na ng karahasan ang rehiyong ito. Para kay Ellis, ang pag-iisip na ikaw lang ang inaasahan para ayusin ang lahat ay isang uri ng kapalaluan. Pagbalik ni Carla Jean mula sa burol ng kanyang ina, na may sakit sa kanser, nadatnan niya si Sugar na naghihintay sa kanilang silid. Nang sabihin niyang wala na siyang pera, pinaalala ni Sugar ang kasunduan niya kay Moss, na pwede sanang nakaligtas si Carla Jean kung ibinalik lang ni Moss ang pera. Ang tanging alok niya kay Carla Jean ay isang coin toss para sa kanyang buhay. Ngunit tumanggi si Carla Jean at sinabing ang desisyon ay nasa kanya, hindi sa kapalaran. Umalis si Sugar na mag-isa, at bago umalis, maingat niyang sinuri ang talampakan ng kanyang sapatos, isang senyales na pinatay niya si Carla Jean. Habang papalayo sakay ng kotse, naaksidente si Sugar at nasugatan. Iniwan niya ang sasakyang wasak at tumakas. Ngayong retirado na, ibinahagi ni Belle sa kanyang asawa ang dalawang panaginip tungkol sa kanyang yumaong ama. Sa unang panaginip, nawalan siya ng kaunting pera na ibinigay ng kanyang ama. Sa ikalawa, magkasama silang nangangabayo sa isang nagyayelong kabundukan. Ang kanyang ama ay may dalang apoy sa isang sungay, tahimik itong dumaan, nakayuko ang ulo, patungo sa unahan upang maghanda ng apoy sa gitna ng dilim at lamig. Alam ni Belle na pagdating niya roon, nandoon na ang kanyang ama, naghihintay.